Tunay na isang kakatuwang karanasan ang pagtuklas ng mga bagay-bagay sa iyong bakuran. Yan ang naramdaman ng isang lalaki nang makakita siya ng mga inabandonang kuting sa loob ng kanyang lupain. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ay nagulat siya nang mapagtanto niya kung ano talaga ang mga ito. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Si Peter ay isang magsasaka na nakatira sa bansang Russia at nagmamay-ari ng isang napakagandang lupaing sakahan na matatagpuan sa paanan ng mga bundok. Paborito niyang parte ng kanyang bahay ay ang balkonahe kung saan maaari siyang magkape habang tinitingnan ng payapang kabundukan na minsan ay nalalatagan ng nyebe. At habang ginagampanan din ang mahirap na gawain para mapanatiling maunlad ang kanyang lupang sakahan. Kontento si Peter sa buhay na kanyang tinatamasa sa bukid, kasamang mga alaga at ilang ligaw na hayop na panandaliang sumisilong sa kanyang kamalig sa tuwing malamig ang panahon. Isang araw, habang tinitipon ang mga kagamitang gagamitin niya sa oras na yon, ay nagtaka siya kung bakit nawawalang kanyang paboritong pares ng guwantes, samantalang wala naman siyang ibang lugar na pinaglalagyan para sa mga yon. Matyagang naghanap si Peter at hanggang sa mapunta siya sa kumpul ng mga dayami sa isang sulok ng kamalig, at doon ay laking tuwa niya nang makita ang kanyang hinahanap. Nang damputin ni Peter ang mga guwantes, ay nagulat pa siya nang tumambad sa kanya ang isang grupo ng mga kuting na may kulay abo, makapal at malalambot na balahibo. Nagtatagong mga ito at tahimik na nakakanlong sa ibabaw ng mga dayami. Ang maliliit na kuting na ito ay tila natakot sa presensya ng lalaki at nagsimulang gumawa ng matitinis na pag-angil. Sa kabila ng kakyutan ng mga ito ay nag-atubili si Peter na lapitan sila para kunin sa kanilang pinagtataguan at ilagay sa mas magandang sisidlan sapagkat hindi tumitigil ang mga ito sa pag-angil. Ganun pa man ay nagsimulang maguluhan ang lalaki at nanatiling misteryo para sa kanya kung saan nga ba nanggaling ang mga nilalang na iyon. Dahil pilit niya mang isipin ay talagang kakaibang itsura ng mga ito at walang pagkakahawig sa mga pusang inaalagaan niya sa loob ng kanyang bahay. Palaging inaabangan ni Peter ang pagdating ng nanay ng mga kuting, ngunit sa paglipas ng mga oras ay mas lalong tumitindi ang kanyang hinala na ang mga ito ay tuluyan ng inabandona malapit sa kanyang sakahan, o hindi naman kaya ay isang ligaw na pusa at mas piniling itong basta na lamang iwan sa loob ng kanyang kamalig. Nag-isip ng mabuti si Peter at sinubukan niyang akitin ang mga kuting gamit ang malilit na piraso ng mga karne, pero hindi nito pinapansin ang mga yun at patuloy pa rin sa pagtago sa sulok. O hindi kaya'y napakabata pa ng mga ito para sa ganong katigas na pagkain? At dahil sa kalikutan din ng mga ito, ay mas naging mahirap ang pakainin sila sa kamay. Dahil sa kagustuhan ni Peter na solusyonan ng kanyang problema na dalhin ito sa loob ng kanyang bahay, ay naisipan niya magsuot ng makapal na guwantes para hindi bumaon ang mga ngipin nito sakali makagating siya sa oras na ito'y kanyang hawakan. Maingat na isa-isang kinuha ni Peter ang mga kuting at nilagay ito sa malaking basket. Sa kabila ng kanilang pag-iyak ay nilipat niya pa rin ito sa lalagyan para dalhin sa loob ng bahay upang mapakain niya ito ng mabuti at maalagaan. Sa kabutihang palad ay hindi naman nangagat ang mga ito't matagumpay niyang nailagay sa basket. Tiniyak ni Peter na ang takip ng basket ay mahigpit na nakasara habang maingat niyang dinala ang mga ito sa bahay at nagtalaga siya ng pwesto sa isang sulok malapit sa banyo. Doon naglagay siya ng kahon kung saan sa tuwing pupunta sila sa loob nito ay makakaramdam sila ng kaligtasan at maaring magtago ng likas na sa pag-uugali ng mga pusa. Iniwan na ni Peter ang basket doon at binuksan ito para sila ay kusang makalabas. Maya-maya pa ang mga alaga niyang pusa ay nagsimula ng makiusyoso sa mga bagong dating. Nag-oobserba lamang noon ang lalaki dahil hindi niya sigurado kung patuloy itong magiging agresibo. Namangha naman si Peter dahil ang mga kuting ay mabilis na naging malapit sa kanyang mga pusa at ang kanyang babaeng pusa ay nagsimula pang gumawa ng gatas para padidein sila. At dahil dito, ang mga kuting ay nagsimulang manahimik
at hindi na nakikitaan ang pagiging agresibo. Kinakain na rin nila ang maliliit na karne na binibigay ni Peter na naging dahilan para malapitan na niya ang mga ito at mahimas ang kanilang mga ulo. Lumipas ang 1 buwan, ngunit hindi na alis sa isip ni Peter ang pagiging agresibo ng mga ito noong una niya itong makita. Kung kaya naman, minabuti niya pa rin humingi ng atensyon sa isang veterinarian tungkol sa nagiging gawin nila sapagkat paminsan-minsan ay umaangil pa rin ito sa kanya kahit na madalas niya nang makasama ang mga ito. Dahil malapit na ang tagsibol ay naging dahilan ito ng bahagyang pagtaas ng temperatura at hindi inasahang paglamig ng klima na tumama sa lugar at nabalot ng nyebe ang buong kapaligiran. At dahil dito ay hindi nakarating ang vet sa kanyang appointment na makipagkita kay Peter para bisitahin ang kanyang mga inampung kuting. Samantala, naging mas abala si Peter sa kanyang sakahan. Mabuti na lamang at mukhang malulusog naman ang mga kuting at hindi na dito nakatutok ang lalaki. Bagamat na natili itong mailap, hindi gaya ng mga alaga niyang pusa na natural na maamo. Nagsimula na rin namang itong galugarin ng kapaligiran at lumabas-labas ng bahay. Sinisigurado na lamang ni Peter na palaging malinis ang kanilang inumin at puno ng makakain ng lalagyan sa tuwing babalik ang mga ito sa loob ng bahay. Ganun pa man ay tila mas namumuhay ang mga ito gaya na sa mababangis na pusa na mas naisin pang kainin ang mga nahuhuling daga kaysa sa pagkaing ibinibigay ng lalaki. Bukod pa dito ay madalas ding makita ni Peter ang mga itong namamalagi sa loob ng kamalig kaysa sa loob ng kanyang bahay. Iniisip tuloy niya na hindi naging malapit sa kanyang mga inampun niyang pusa, ngunit sa kabila ng lahat dahil sa kanyang pagkahilig sa pusa ay naintindihan niyang marahil ay ganito talaga ang mga ugali nila. At dahil sa malawak na kabukiran ay nagbigay sa kanila ng malaking lugar ng palaruan at mas gusto nila dito kung saan nakakapagtago sila sa mga sulok-sulok kung sakaling makakita sila ng hindi pamilyar na tao sa paligid. Maraming buwan na ang lumipas nang madiskubre ni Peter ang mga kuting na ito at sila ay lumaki ng higit na laki sa normal na pusa. Sa mga oras na yun ay nagkasakit naman ang isang inahing kambing ng lalaki kung kaya't naobliga siyang magpatawag ng vet at nakahinga siya ng maluwag nang malaman mula dito na yun ay isa lamang simpleng impeksyon at maaring gamutin ng mga gamot na inireseta ng doktor. Doon ay naalala ng vet ang mga kuting na naisa nang ipakonsulta ni Peter sa kanya. Alam naman ng lalaki na marahil ay nasa loob ng kamalig ang mga ito kung saan madalas mamalagi. Habang iginigihan ni Peter ang veterinarian ay mabilis naman itong mga nagsipulasan at nagsipaktakbuhan nang maramdaman ng presensya ng vet at doon ay napatawa na lamang ang vet dahil sa ginawa ng mga ito. Dahil sa naging reaksyon ng vet ay hindi na napigilan ni Peter na magtanong kung pusa nga bang kanyang mga inampung kuting dahil kakaiba ito sa mga alaga niyang pusa na nasa loob lamang ng bahay batay na rin sa kanyang obserbasyon. Ipinahayag naman ng vet na pusa talagang mga yon pero kabilang sa breed ng mga wild animals at tinatawag na manul o palace cat na angkop manirahan sa kagubatan at hindi sa loob ng bahay. Dahil sa kanilang natural instinct. Bagamat kaibig-ibig din ng kanilang itsura, sila'y nabibilang sa breed ng mga pusa na bihira at nanganganib ng pagkaubos. Noon naging malinaw kay Peter kung bakit nanatiling mga itong mailap sapagkat sila pala'y hindi naaangkop na maging pets sa loob ng bahay. Sa pakikipag-ugnay ni Peter sa local wildlife organization, ay matagumpay naman nila itong naibalik sa kagubatan kung saan sila tunay na nabibilang. Anong masasabi mo sa kwentong ito, kaibigan? I-comment mo naman dyan sa ibaba at magkita na lamang tayo sa susunod nating video.